So yun guys, welcome back! Dito na naman sa channel natin. So siguro ito yung pinaka-huling upload natin ngayong week na to, no? Kasi mag-weekend. So pahinga tayo sa upload siguro, no? Family day tayo guys, ulitin ko guys, kahit na pure gaming tayo. Pag weekend, wag nyo kakalimutan guys, family day. Okay? So, ano nga ba yung gagawin nating content? Guys, ito yung mga request, no? Ng mga nag-comment sa video natin nakaraan. Kila Kevin Valencia ba? Nakalimutan ko pangalan. Teka, check natin guys ha. Ang actually ang inaano nila is yung set gears. Pasok naman tayo sa game guys. Hanapin ko lang yung comment nila, no? Yung set gears ang inaano nila eh. Teka lang. Hanapin ko lang guys ha, yung comment nila. Para may shoutout natin, no? Para may shoutout natin yung ano, kasi para sa kanila tong para sa kanila kasi tong tawag rito. Para sa kanila kasi tong ano natin eh, content. So sana ma-shoutout natin sila. Nasaan na ba yung nag-comment na? Hindi ko makita yung comment nila. Saan ba kayo? Pero alam ko sa mga new update lang natin yun eh. Wait lang guys ha. Pagpasensyaan nyo na, pagbigyan nyo na ako. Hanapin na natin guys yung ano, no, yung comment nila kasi kaya natin gagawin tong content na to para sa kanila. Dalawa yun eh. Dalawa yung nag-comment na yun eh. Ayun. Ito kay Kevin Valencia. Sabi niya, Boss Gab, ano yung skin wing na gamit mo yung color white, no? So, yun nga. Tapos, eto pa. Kaya't Gab Filmador, yung tanong ko din, boss, Paps, pakisagot, grow lens gamit ko. Hirap maka gold, boss. Dami manggugulo, ano solusyon yan, Paps? Ano dapat i-upgrade? Minsan inis talaga sa mga manggugulo, konti na lang inagaw pa. Ramdam ko siya, no? Sasagutin natin yan. At Gab Filmador, sasagutin natin, wait lang. Ito pa kaya't Bossing McFury, boss, ask ko lang kung ano maganda i-craft, Archangel Brooch or bracelet. Tanong lang din boss, paano makakarap ng Archangel Grip. So guys, ito nga comment nyo, sabay-sabay na natin dito sa content, no? Habaan na natin itong content, guys. No? Tapos ito si Atrayan J. Jimenez. Ito nga siya ngayon nagre-request. Boss, next content, yung mga different gear like Archangel Gear. So, ito yon guys, no? Ito yung, actually, ito yung gagawa natin ng content. Since yung Archangel set, or itong gear set na tinatawag, kakibat ito yung mga accessories. Itong request ni Boss McFury, na Archangel Brooch or bracelet, kasama rin to rito sa set. So, isama na natin lahat to, pati yung mga wing, no, na nire-request niya at Kevin Valencia, kasama rin siya rito sa set. So, i-shoutout na natin itong mga to, no? Shoutout Joshua Angelo Olarte. O, ito lagi nagko-comment sa atin to si Boss. Boss, pa-shoutout S9 Warlock. Bossing Warlock, ikaw na naman. Sige, shoutout. Server 9 kay Bossing Warlock. Kay Bossing Warlock Maoy daw. So, ayan, server 9 sila. Sa lahat pa ng playing server 9. Shoutout sa inyo lahat. Pinapa-shoutout ulit kayo ni Bossing Warlock, no? Lagi nagko-comment sa atin yan. Solid. Ito si Adrian Ace Beno. Good talaga, Wiz Boss. Ako, Wiz. No daily 55, no potion. Pero napalo ng 2 days and 3 hours per level. Solid. Unang nag-daily 55 dito sa amin. 3 days ako RBGB ako bot. Open PK pa sa cross from server 609. Bossing. Sa lahat ng player ng 609, no? Shoutout sa inyo lahat dyan. So, yun nga, hindi na daw siya nagde-daily potion ng 55. No? Gaya na sabi ko nga sa inyo, ngayon kasi sa high level nga, yung pagpapalevel, hindi na basihan yung ano eh. Although kung sa AFK ka, magmamabs AFK ka magdamag, kailangan mo yun. No? Yung 55ers na potion. Pero kung gaya ng ginagawa namin na pure on RB and GB na, para maka-farm na NUC, so hindi mo kailangan. No? So, ito pa, wait lang guys. Ubusin na natin itong pa-shoutout natin bago natin pisahan, no? Ito pa kay Azriel Nicholson. MGs are nerf. Well, MGs are nerf according to our review only, no? Hindi naman, actually yung pagkaka nating nerf yung skill, sa nababasa lang natin sa, ano, alam mo yun, sa class review. Diba? Kasi parang hindi lang tayo satisfied. Kung i-compare kasi natin yung mga skill talent na binigay si MG sa mga skill talent na ibinigay sa ibang class, parang masyado siyang mababa kaysa dun sa mga ibang class. Okay, so hindi ko
Hindi ko naman talagang dina-down to earth yung MG. Kasi guys, totoo lang, kahit naman in real game na, 'di ba? Pansinin niyo guys, kung MG ang kalaban niyo sa 1v1, madalas talaga mananalo lang yung MG pag talagang super kargado eh. Pero pag same ano kayo ng ano ba, same lang kayo ng karga or ganun lang, hindi kayo naglalayo, yung chance na manalo ko yung MG napakababa eh. Totoo lang. Actually yun nga yung ako pag nag-PVP ako, ba 3v3, 5v5 or anumang PVP event, MG lagi na-hunt ko kasi isang raid tsaka fatal mo lang yun pag hindi siya naka buff ng raid niya, yung shadow raid niya, pwedeng siya matunaw eh. Okay? Pero yung sinasabi ko nerf yung MG, according lang doon sa review natin, sa nabasa natin nung ni-review natin yung mga skill talent nila. Okay? Tsaka yung mga class talent. Anyway, move pa tayo to kay Will. Kay Will LM. Normal lang po yung maximum. So ito nga guys, ito si MG rin yung comment niya. Na skill niya na may drawback. So ibig sabihin niya, parang pinapatunayan niya na yung skill ng MG na ni-review natin is drawback nga yung 15% damage taken. So para kasi sa akin hindi yun maganda. No? Kumbaga, unang-una, kaya mo i-upgrade yung class talent na yun para enhance yung character mo. Para magkaroon ka ng extra skill. Diba? Gaya nito guys, para lang malinaw ano. Teka. Ito Ito. Ay na, sword play. Attack ka sa 4% chance to freeze the target for 1 second. Wala siyang drawback. Diba? Yung sinasabi niya nga, normal lang po yung maximum na skill niya na may drawback. So, yun yung pagkakasabi niya. Halos lahat ng laro na may glass cannon type na character may ganyan. Gagamitin mo lang niya kapag preheat, kapag burst yung kalaban or confident ka na mapapatay mo sila bago ka palapitan. Na si AMG, Summoner, and Wizard, ang gameplay naman kasi nila, di ka haharap sa kalaban sa likod ka lang hanggat maaari. Tama rin yung sinasabi niya, no, ni Bossing Will LM. Talaga naman yung mga range, yung mga mage, talagang dapat ampli ang game style mo nga, is poke type. Ang problema kasi, meron kasing mga class, gaya ng Dragon Knight at Grow Lancer, na kahit nasa likod ka, kaya kang talunin. So yun ang problema mo. Yun ang nagiging problema madalas ng EMG. Hindi kagaya ng Wizard, meron na siyang depth buff, okay? Tapos pag tinalon mo pa yung Wizard, pwede pa siyang mag-blink out. So yun yung difference. Kaya sinasabi ko nerf yung Energy MG, no? Dito kay, reply ko lang to kay Bossing Will M. No, pero salamat sa tip niya. Solid naman yung comment niya talaga. Talagang ganun nga, may drawback kasi yung mga mage sana back hitter lang talaga. Yung talagang pinakamagandang point niya. Totoo kasi yon. Ang problema lang kasi sa game na to ng Monarchy, meron kasing blink. Okay? Tsaka yung STR-MG may hide. So ang problema kasi pag nagtumalon yung Dragon Knight at tsaka yung Grow Lancer, wala ka na, GG ka na kasi pagka talo ng Dragon Knight trade, ang laki ng chance na ma-freeze ka tulad nito, yung skill talent ng Swordplay. O ayan, no? In-enhance niya yung, ayun, no? Whirlwind Spite has a 50% chance to trigger Swordplay freeze effect. O, ganun kalaki. Diba? Yung dinagdag. Hindi katulad nung review natin si MG, yung skill talent na binigay sa kanya, guys, sipin mo ulitin ko, yung skill talent ng MG, T3, ang ibibigay lang sa yung skill is 2 grid distance. Di ba? O di ba? Napag-usapan tuloy natin bigla yung Energy MG pero hindi yung topic natin. Kumbaga, kinaklarify ko lang din yung comment niya na kaya ako sinasabing medyo nerf yung MG tsaka yung STR MG at EMG kasi nga yung skill talent nila parang hindi siya sufficient kung ikukumpara doon sa ibang class review natin. Gaya nitong Dark Knight. Tulad nito, guys, T3. Level 5, attack against players inflicted with freeze from Swordplay will deal 15% more damage. Yan ang magandang skill. Kasi madadagdagan yung damage mo. Pero kung madadagdagan ka lang ng distance, ang pangit nun. Diba? Gaya ng sinasabi ko sa inyo, kung T3 yan, T3, napakahirap guys i-upgrade ng T3. No? Napakahirap i-upgrade ng T3. Tapos, pag na-upgrade mo siya, bibigyan ka lang yung 2 grid distance. Diba? Napakapangit. So, yun ang sinasabi ko na parang nerf yung Energy MG. Anyway, may kanya-kanya naman tayong opinion tsaka pananaw. Para lang sa akin, yung mga nabasa kong skill sa Energy MG, kumpara dito sa Dragon Knight, AGL, Summoner, Dark Lord, di ba? Iba eh. Alam mo yun? Iba yung mga skill na binigay sa kanila. Grabe.
Kumbaga. Anyway, salamat sa mga lahat na nag-comment. Nagkaroon tayo ng intro, no? Intense pa yung intro natin eh. Anyway guys, no? Lahat naman talaga ng class may kanya-kanyang kahinaan, tsaka may kanya-kanyang kalakasan, no? Meron talagang pros and cons. Nagkataon lang siguro na yung MG class, para lang sa akin, masyado lang siguro siyang, gano'n nga, ang baba lang masyado nang binigay sa kanyang mga skill talent, stats, gano'n. So, sana, no, wish ko lang din, na para naman yung mga MG, hindi naman lugi sa PvP, di ba? Sana, alam mo yun, i-revamp, kumbaga, i-revamp naman ng Monarchy yung MG. Kasi grabe naman. Kawawa naman yung mga MG class na, alam mo yun, natagal na naglalaro, tapos, pag inopen pala nila yung skill talent nila, biglang ganun lang yung mararating nila. O, yun lang yung sa akin. No? Pero hindi ako against kay Bossing, no? Napakaganda ng comment niya. Napakaganda pag-usapan, actually, nung na-comment niya. Anyway, guys, tara na! Eto na tayo. So, anong pag-uusapan natin? Yung comment nilang set gears, no? So, ano nga ba yung mga set gears, guys? Eto, napakaraming set gears. Okay, ito, guys, itong Archangel, hindi siya typical na set gear. Pag hindi kayo nagkaroon ng item, ganito kasi guys, yung set gear, lalabas lang siya dito sa inventory nyo, sa gear nyo, kapag meron kayo ng item na yon. Hanggat wala kayo, hindi siya lalabas. Okay, gaya ng pinakita ko sa inyo dun sa Energy MG review natin, di ba? So, yung character na yon, ang meron lang siya is prior set kasi wala siya ng ibang gear. So, itong mga nandito sa ibaba ng character natin sa bag, kaya lang siya nandiyan kasi meron tayo. Okay? Again, napakaraming set gear. Mayroong mga event set gear na napakarami. Gaya ng Grow Lancer review natin, di ba? Pinakita ko sa inyo na yung Grow Lancer na sold sa atin, yung nabili sa atin ng ibang player, pinakita ko naman sa inyo, meron siyang set gear na wala tayo kasi event gear yon. No? Si binili yon through Diaz. Okay? So, ito yung mga set gear, guys. Archangel. So, ito yung tinatanong mong wing. Bossing, ito yung tinatanong mong wing, no? Archangel wing siya. So, ito plus 3. So, ang skill niya is revive yourself instantly or randomly revives 2 nearby allies. Ulitin ko, guys, ha. I-revive mo yung sarili mo or yung ally mo. Ayan, no? Okay? So, 2 nearby allies, party members, prioritized. So, pwede kayo mag-revive ng ally, hindi lang yung sarili nyo. Okay? Revive players return with 20% HP. So, pag nag-revive kayo, hindi full yung HP makukuha nyo. 20% depende sa level ng wing. Ang alam ko, yung level 4 nito is 50%. Okay? So, meron siyang cooldown na 240 seconds. So, kapag namatay ka ulit kaagad, hindi ka kaagad makakapag-revive. Merong cooldown. Okay? So, Bossing at Kevin Valencia ata yun siya. Ito yung wing na sinasabi mo, no? So, actually, dalawa yung wing nito. Yung isang wing nito is eto. Freya Sigil Golden Feather. Ang silbi naman nito, guys, ito yung sinasabi kong magandang wing para sa mga summoner kasi ang skill nito for 4 seconds hindi kayo madadamage reflect. So hindi kayo mare-reflect ng kalaban nyo. So bagay na bagay actually to, hindi sa Dragon Knight. Pwede rin naman sa Dragon Knight pero mas okay to sa summoner. Okay, so sa lahat ng summoner dyan na makakanood dito, guys, kung ako sa inyo, pag dumaan sa inyo tong wing na to, kunin nyo, guys, kahit plus 2. Napakalaking bagay nito sa summoner. Okay? So, yun nga yung mga set. Ito yung Archangel set, no? Nakukuha siya sa event, sa box. Kailangan nyo ng Heaven Steel para dito kinakraft, no? Ang hindi lang dito nakakraft is yung armor tsaka yung greaves. Pero yung weapon, helm, boots, at tsaka gloves, no? Lahat yung nakakraft. Okay? So, sa nakakraft, pag nakuha nyo yung Heavenly Steel, pwedeng siyang buuin. Okay? So, ito, Freya gear naman. Ito naman yung Freya gear. Saan nakukuha itong gear na to, guys? Sa Kundun, sa Trial. Meron tayong video na to separate. So, pwedeng siyang panoorin for more detail. Basta itong set na to, nakukuha sa Kundun Trial yung mats. Yung Rosy Signet. Okay? So, Glory set. Itong set na to, nakukuha to sa PvP event. 3v3, no? Doon to nakukuha. Fryer set, guys, ito yung tinatanong isa nag-comment sa atin, no? Itong fryer set, guys, kapag nag-umpisa kayo sa lower level, level 1, no? Nakukuha to sa quest. Merong quest, wala na kasi sa atin eh. Wala na tayong ganun eh. Teka lang ha. Alam ko wala nang ganung quest eh.
So wala na nga guys, no? Wala na sa atin yung ano na yon. Wala na nga yata dito sa ano natin. Anyway guys, basta itong prior set na to, ang tanong niya kasi, pwede ba daw makuha to ng F2P? Guys, hindi. Makukuha siya pero hindi nyo mapu-full set. Unang-una guys, ang requirement kasi ng prior set is ma-reach nyo yung level with a certain time. Okay, may duration na dapat ma-reach nyo yung quest na yon, matapos nyo dapat yung quest na yon in a certain time, no? Halimbawa, yung unang yung gloves, 2 days, yung boots, 3 days, ganon. Hanggang sa mabuo nyo sa paisa-isa. Ang problema, yung huling item, hindi ko na lang maalala kung, teka, sisilipin ko guys Teka lang, tingnan ko lang yung prior set. Ano nga ba, ano nun? Ako kasi alam ko meron sa mga farmer natin eh. So guys, hindi ko makita, no? Wala dito sa buffer natin. Anyway guys, merong yung pinakahuling set kasi, okay, ito, yung pinakahuling set ng prior set, hindi ko lang siya matandaan kung anong part siya, no? Basta yung pinakahuling set ng prior set, makukuha nyo lang siya kapag na-reach nyo yata yung BIP 4 or BIP 5. Ay, Sanctuary 5 yata. Which is level gap dun sa level nyo. So, ang way lang na makuha nyo yung huling-huling item ng prior set is mauna kayo sa BIP or bilhin nyo siya ng Diaz. So, ang nangyari ako, nabuo ko tong prior set ko, kinuha ko ng Diaz. Kasi imposible. Madaya guys yung prior set. No, may gulang. Guys, meron akong content nito, no, na prior set. Check nyo lang yung channel, dun sa nagtatanong, meron akong content ng prior set, alam ko. Lumang video siya. No? I-check nyo yung channel natin, meron content ito. Napakadaya ng prior set. Ito lang yung option mo na makuha to. Bilin mo siya or i-advance mo yung VIP level mo. No? Yung kumbaga gastos mo yung VIP level mo. So same lang siya. Kumbaga gastos ka ng Diaz sa VIP level para ma-reach mo yung Sanctuary 5 yata. Hindi ko ito maalala guys kung Sanctuary 5 o 4 eh. Basta yung golden boss na papatayin mo, okay? Wala siya doon sa level ng map, kung anong level ka. Kung 500 ka, wala siya doon. Parang nasa level 600 yata yung golden boss na yon. So, marireach mo lang siya pag na-reach mo yung Sanctuary 5. Yun ang pagkakatanda ko. So, 2 option ka. Again, 2 option. Bili mo yung huling set ng Diaz, which is 6,000 yata siya may get sa Diaz. Or, mag-VIP ka. Sanctuary 5, i-reach mo kagad yung Sanctuary 5. So, meron tayong content nung guys. Again, panoorin nyo na lang. May tip doon. Tapos, bakit ba siya pinipilit kunin? Kasi guys, yung tulad yan, bakit pinipilit kunin tong prior set pag nabuo yung set? Kasi kailangan 7 pieces. Okay? So, pag 6 lang yung nakuha nyo, hindi nyo makukuha yung set effect. Ano nga ba yung set effect? Set attack, set 100%. Set max HP 100 plus 100%. Black Rosy Guardian, passive. Each attack has a 10% chance to reduce damage reflect by 25%. So, ganun siya kaganda. Kaya kinukuha to guys ng mga player. Okay? So, dun sa nagtatanong, kung pwede ba sa F2P yung prior set, hindi. Ako na lang isabi sa'yo. Kahit anong daya mo, kahit na ipunin mo pa yung sandamakmak na box ng dragon, ng red dragon, tingin ko hindi aabot. Although hindi ko siya nasubukan, pero tingin ko hindi aabot. So gulang ng MU Monarchs yun. No, na daya tong prior set na to. Yun lang, ibig sabihin. May tricky, kumbaga. Okay. So, Sincha set. So, ito yung sinasabi ko sa inyong set na nabibili sa event. Tsaka yung wing. Actually, yung meron akong wing nito sa AGL. No, ito yung wing na parang, kung nakikita nyo yung AGL ko guys, yung parang black hockey na ano. Tingnan ng AGL ko kung ano yung wing. Iba yata wing ng AGL ko eh. Wait lang. So hindi yan yung wing. Itong wing na to, pareho nitong wing ng Archangel eh. So meron kasi akong wing na ano. Meron akong wing na, sino ba may wing dito nun? Tingnan natin guys kung ano yung Sincha set na wing. Dark Wizard, hindi yan. Gladiator, hindi yan. Bro Lancer. Ito ba yun? Ito yata yung guys eh. Ito yata yung Sincha wing guys. Ito kay Bossing McFury. Kay Bossing McFury.
Ito yata yung Sincha Wing. So, pagkakaalam ko, yan din yung sa akin eh. O, yun yata yun. Okay? So, yun yun. Sincha Wing. Okay, Blessed Archangel, guys. Ito yung nakukuha sa tournament, sa monthly tourna. Yung materials, no? So, meron lang akong sword, saka helm. So, yun lang ang nakakraft ko pa kasi ang tagal ko nang hindi siya masali sa tourna. Okay? Shining, guys. Ito yung nakukuha sa event. So, hindi ko lang alam kung sa 5v5 ba to sa Gem Conquest. Either way, sa event nakukuha to sa 5v5. Tsaka itong Brilliant, guys. Ito rin. So, 3v3, 5v5, dun lang nakukuha tong mga to. No? Dun lang nakukuha yung mga set item na to. Okay, dun sa nagtatanong, no? Ng set item. So, napakaraming set item, guys. Pag nagkakaroon ng event, monthly kasi merong event, meron silang nilalabas. Set item, wing, mount, no? Paiba-iba. So, minsan may mga set item na napakaganda gaya ng set item na nasa Grow Lancer. Di ko na lang matandaan. No, panoorin nyo guys yung review ko ng Grow Lancer. So merong set item yon, no? Na maganda yung set effect. Okay, so yung tanong naman ni Bossing McFury na ano nga ba yung tanong niya? Archangel Brooch ba? Or ano? Teka. Specific natin para Archangel Brooch or bracelet. So, eto yan guys. Teka. Kasi guys, ulitin ko guys. Kasi ito kasing mga set effect, ay set gear, meron kasi siya mga accessory kasama. Okay? Pero hindi lahat. Eto, sasabihin ko sa inyo yung may mga set effect. Yung Archangel gear, so merong set effect, merong mga set effect tuloy. Merong mga accessories. Yung pala ibig sabihin, accessories, no? Pero hindi lahat, hindi lahat ng set merong accessories at hindi lahat ng set merong wing. Okay? So, ito yung tinatanong niya, Archangel Brooch or Archangel Bracelet. Okay, so bossing, yung tanong mo kasi kung anong mas maganda, actually pareho siya maganda, depende kung ano iuunahin mo. Okay, yung Archangel Brooch, ito kasi yung set effect niya. Vengeful Soul. Upon being killed by a player, gain soul crime buff, increasing damage to players by 5% for 15 seconds. So ito kasing set effect ng Archangel Brooch, bossing, gagada lang to kapag nag-revive ka. So kapag hindi gumana yung revive mo, di ba, ang Archangel set kasi guys, ito kasing Archangel set, ang pinaka-skill kasi nito, magre-revive ka, di ba? Ayun no, passive to. Nakalagay dito 5 pieces set, Archangel's Protection, 10% chance lang, 10% chance to revive with 60% HP. Okay? Napakaliit ng chance, 10%. So pag ako nabuhay, bawa nag-PVP ako, natalo ako, namatay, merong 10% chance na mabuhay ako na meron akong 60% HP sa plus 2. Okay? Pag nag plus 3 to, hindi ko alam kung 70% ba siya. Okay, kasi hindi pa ako nakakapag plus 3 eh. Ngayon, kapag nabuhay ka, tsaka lang gagana tong set effect ng Brooch, tong Archangel Brooch na sinasabi niya. Ito. So, pag nabuhay ka, tsaka lang to gagana. Itong set skill na magkakaroon ka ng damage, increasing damage to player by 5% for 15 seconds. So, dun lang gagana yung skill na yon kapag nag-revive ka. Okay? So, yung bracelet naman na sinasabi niya, Archangel Bracelet, which is, asa ba? Bracelet. Ang bracelet yata is crest, guys eh. Ay, hindi. Brooch. Teka nga, tingnan nga natin yung bracelet na sinasabi niya. Ito kasi yung ring, ito bracelet eh. Ito medal, ito necklace. So wala yatang bracelet, guys, no? Teka, isa-isayin natin. So guys, wala kasing naka-specific na bracelet. Merong ring. Okay, so i-discuss na natin. Yung ring, ang makukuha mo sa set, ito yung pwede ka mag-dash. Ayun, no? 2 pieces set, flash. Yung skill niya, flash. Ano to, active. Flashes forward for 4 gauge para kang magbi-blink. No? Parang raid. Ayun, no? Ang linaw, oh.
flashes forward for 4 grid. So para ka magbi-blink. 2 set to, yung ring. So kung papipiliin mo ako guys, okay na okay buuin tong ring na to, lalo na kung mili ka. Okay? Or kahit range okay din kasi pwede mong gawin pantakas. So sa mga MG, yan, kung MG ka, malamang maganda sa'yo to kasi pwede mo tong gawin pantakas kung wala kang blink. Di ba? Walang blink yung MG katulad ng Wizard. So kung uunahin mo siguro tong Archangel ring, although hindi ko pa to nasusubukan ha, hindi ko alam kung paano siya magbi-blink. Pero according dito sa set skill niya, flashes forward for 4 grid. So ibig sabihin guys, magbi-blink ka nito. So sa mga energy MG guys, siguro ito yung pinakamagandang kunin yung accessory sa Archangel. Unahin nyo siya. So anong kailangan nyo? Heavenly Steel 70 pieces, Angel Crystal 40 pieces. So kung dalawa, edi ano ka? Tawag rito 80. Pero alam ko guys, yung right yung ito kasing isang ano nito, isang match sa SL na kukuha to, sa Ascension. So napakahirap buuin ito. So kung ako sa inyo guys, ito na lang ang kunin nyo. Itong Angel Crystal na to para mabilis nyo makuha. So saan nakuha to? Sa time pack. Dito guys, ito. Ayan, itong mga to, ayun nyo. Angel Crystal. So sakto, may time pack. Biyernes kasi ngayon eh. So ayan, dito siya nakuha. Dito nyo iipunin 80 pieces kailangan nyo para mabuo nyo yung ring. Okay, so yun yung tanong nila, no? Rings, ubusin na natin to guys. Yung earrings, ito yung ano niya, set effect, damage reduction plus 2%. So kailangan mo ng dalawa rin, laging ganon. So yung necklace, ito yung meron tayo. Clone, ito yung magugulat kayo guys pag may kalaban kayo biglang mawawala, no? Tapos magiging dalawa sila, ito yon. So ito yung Archangel necklace, ito yon. Pag meron kayong nakalaban na biglang nawala, kada konti na lang ang buhay, biglang nawala, naging dalawa, ito yon. Ito yung skill na yon, no? Sa mga hindi nakakaalam, passive siya. Okay? So ayun, when HP is 30% below or takes fatal damage, causes the attacker to lose its target. So hindi mawawala kayo sa cursor nila kumbaga. And summon sa clone. The skills of the clone have cooldown. So ganun nga yung mangyayari. Okay? So pag naka-receive kayo ng fatal strike or 30% below yung HP nyo, magsiset effect to, magiging dalawa kayo, yung isa clone, yung isa ikaw, tapos mawawala sila sa target sa'yo. Kumbaga kailangan nilang mag-retarget, kumbaga. So, ayun guys, Archangel medal, ito yung nakakuha sa, ano guys, sa SL, yung Angel Feather, ito yung nakakuha sa auction. So, ano nga ba yung Archangel medal? Disarm, yung pangalan ng skin, no? Passive din siya. Attack, kasi 5% chance to disable one piece of gear of hostile players for 5 seconds. So, i-disarm nyo yung kalaban nyo. Pwede nyo i-disable yung dyan sa mga item ng kalaban nyo. Okay? So, ito nakukuha to guys sa SL. Tuwing 9:30 ng gabi, araw-araw to. Nga lang, hindi siya araw-araw na pupunta sa auction. May chance lang. Okay, minsan meron, minsan wala. So, doon na iipon to. 30 pieces ang kailangan nyo. Okay? So, yun guys, no? So, yun ang diniscuss natin lahat ng set effect. Set effect ng set gear, no? Na meron tayo. Gaya ng sabi ko guys, maraming set gear. Meron pang Kion set. Ano ba? Meron pa ditong Kion set eh. Wala lang ako. Kion set, ito guys, oh. Itong Kion set meron. So, tingin ko nakukuha lang din siya sa event, no? Meron siyang mga accessories and then, so, hindi na natin siguro isa-isahin yung skills nila. Kasi meron na tayong content para dito, alam ko. So, merong Kion set. At marami pang ibang set gear na nakukuha sa event. Okay, so tayo, ito lang isa atin. Archangel, Freya, Glorious, Friar set, Cynthia. Yung Cynthia nga natin guys, wala tayo. Meron lang tayong ito, Star Moon Medal. Ito yung sinasabi ko sa inyong nakakatulong sa attack speed. Dito nyo siya makuha. Star Moon Medal. Punta kayo rito guys, Guild Store. Bilhin nyo lang to. Okay? So random yung stats niya guys. Lahat nasa baba, random yan ang pupunta sa inyo. Isa to sa source ng attack speed. So meron tayong content nito na ginawa. Ito yung hinighlight natin sa mga hindi nakakaalam. So pag napanood nyo rin tong video na to, kung sakaling hindi nyo pa napapanood yung content natin para sa attack speed, so ito yon. Okay? So ano pa? Cynthia outfit, wala tayo. Yun lang ang meron tayo, Star Medal. Blessing Archangel, ulitin ko, yung mats nito nakukuha sa tournament, monthly tourna. Shining sa PvP event,
3v3, 5v5, basta yung daily 3v3 natin or daily 5v5, ito yon. Dito siya nakakuha. Tsaka tong Brilliant. Okay? So, yun lang no, sa nag-request ito, kay at Kevin Valencia at kay Rene J, at kay Bossing McFury na isingit natin yung Archangel Brooch and Bracelet niya. Kay Kevin Valencia yung wing. Kay Rene J yung Archangel set. So guys, yun yung set gear content natin. So gaya na sabi ko sa inyo guys, lahat ng set gear may kanya-kanya silang set effect, no? Na makuha, hindi lang natin siguro lahat na talaka. Ito guys, yung Preja, hindi ko pa buo, no? Konti na lang, is armor na lang actually ang kulang ko. So meron na akong 563. So yung armor ilan na lang ba? Konti na lang guys, magkaka-probe na to. So humanda sa akin yung mga ipoprobe ko. Preja armor is 840. So konti na lang guys, no? Pag nagka-probe ako, baka 700 tsaka ako magka-probe. So ite-testing ko to guys, ipapakita ko sa inyo paggamit ng probe ulit. Dito sa Dragon Knight natin, mag-PK tayo. Okay? So magkakaroon tayo ng content para sa PK pag nabutong probe. PK natin to mga nasa ranking guys. Ito, ulitin ko sa inyo ha. Ang ranking ko guys sa cross server is 26 guys. Napakalayo ko. Dati nga 30 ako eh. Buti ngayon 26 na eh. O guys, so napakalayo ko. 26. Pero kayang-kaya kong i-PK yung mga nasa ibaba ko niyan. Ito, mula 27 pababa na yan. Kayang-kaya natin palagan sa PK yan guys. No, maliban lang siguro dito sa top 1 to 5 or top 1 to 4, no? Pero yung mga pababa guys, kayang palagan ng Dragon Knight natin yon, no? Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi basihan yung ranking, attack power, at level pagdating sa PvP. Okay, depende sa build nyo, depende sa karga, no? Depende sa laman ng karakter nyo. So, pag nabuo ko guys yung Preja set, tangako ko sa inyo, no? Magpo-probe ako ng isa sa mga ano na yon, no? May naisip na akong prospect eh. Ipo-probe ko sila, gagawan ko ng content, papakita ko sa inyo. No, isa na lang kulang natin. Abangan niyo yung probe natin sa Dragon Knight. Glorious set, meron din siyang set effect, no? Ayan, 5 pieces, 12.5% HP, 7 pieces set, attack 12.5%. So, prior set, yung reflect nga. So, yung lahat guys, basta lahat ng set effect guys meron, no? Pag nabuo nyo, yun lang ibig ko sabihin. So, parang hindi na natin i-discuss lahat. So, sana nakatulong to ron sa nag-request, no? Kay Bossing. Sa lahat na magpapa-shoutout guys, next bid na siguro natin i-shoutout yung iba, no? Sa dami sa atin guys nang may message. Yung mga nagme-message chatting guys sa Messenger, hindi ko na siguro kayo i-shoutout. Kasi nga mga personal name nyo yun, no? So kung gusto niyo magpa-shoutout siguro, comment kayo na lang sa mga video natin. Yung IGN nyo, server name, server guild, no? Server, kung MU Monarchy o MU Immortal kayo. Kasi yung iba baka pag sinoutout natin sa Messenger account nila, no? Baka foul tayo doon. So, yun lang guys. Zay Gabel. S527 guys. Nag-iisang S527 to. Dragon Knight AGL. Enjoy gaming tayo. Enjoy PK. Sa lahat ng naglalaro ng MU Monarchy, MU Immortal guys. Kung meron kayong mga gustong pag-usapan, again, gaya ng ginagawa natin, comment lang kayo sa mga videos natin. Maliit man yan na bagay yung malaki. Pwede natin gawa ng content yan. Okay, so salamat sa lahat na nagko-comment sa atin. Sa lahat na nagtsatsagang manood sa maliit na channel natin guys, no? At kung meron pa sa inyong mga subscriber ko dyan na gustong malaman yung Jewel of Creation, non-trade to trade, no? Walang problema, message nyo ako guys. Subscribe lang kayo sa channel natin kung di pa kayo subscriber. Kasi exclusive lang yun sa mga subscriber ko. Zay Gabel, S527, AGF Dragon Knight. Out tayo guys para sa content na to. So guys, weekend. Next week na ulit tayo gagawa ng content. Out tayo.